Dalhin nyo na yung mga apo nyo, mga anak nyo dito. Ipagmalaki nyo ang Manila. Dapat ipagmamalaki natin ito. Ito si Nanay. Nay, may tanong lang. Ano po yung masabi niyo po sa Dolomite natin ngayon? Well, this is the very first time I saw the Dolomite. I admire President Duterte. Even nabababa na siya. Bababa na siya sa iyo, President. Saludo po. Mabuhay si Duterte! President Duterte, I love you. Ilang taon ka na, ma'am? Ilan taon ka? Opo. Guess. 70s? Wow, thank you. 75. 75. 77. So mas magkakaedad lang kayo ni Pangulong Duterte rin yata. Magkaedad kami. 1945, ba? Kababata ko siya. Wow! Tsa kayo, tsa. Sasayaw yun. Magaling ka pang nagchatcha pala. Ayan, hindi ka na, Classic kaya 75. sa Davao. Kaya pala. So kilala mo si PRRD pala talaga. Of course. Oh. Kaya I admire him very much. That's why. One thing. Oh my God. Anong pangalan niyo, ma'am? Para I'm Julie Mendoza Ma'am Julie Mendoza. from San Pedro, Laguna. Ayan, mga kababayan si Ma'am Julie. San Pedro, Laguna. Pero taga Davao ka? Ano ba? Nung maliliit kami, and then nag-decide na kami dito sa Manila. lumipat. Mag-residence, lumaki na kami. Sinala kami ng mali. So, ayan. Ayan si ma'am. Ikaw, ma'am, ilang taon ka na? 66. 66. Oo. Senior eh. Oo. 11 years older ako sa'yo. Ayan, 73. Hindi rin halata, mukhang 60 pa lang. Pero hindi naman halata, no? Ayan. Wala tawa kasi ito kaya hindi nahalata ang ano. Matanda. Dito matanda. Ako wala pa rin. Dapat ini-enjoy lang, ma'am, no? Oo. Saan pa kayo galing, sir? Galing kami sa Barangay Calindola, City of San Pedro, Laguna. Laguna. Ito lang ba yung pinuntahan nyo dito? Pupunta pa kami sa Port Santiago. Oo. Masyal naman talaga. Oo. Para magamit yung aming ira. Mm. Ha? At tawag na. Hoy, tawag na rin tayo. Yung mga naka-green. From San Pedro, Laguna. Kaya pala ang dami naka-green dito. Yung mga senior citizen from Laguna. Asan yung tubig mo? Ito ang grupo ng senior citizen, Barangay Calindola. San Pedro, Laguna, San sir. Pedro, City of San Pedro, Laguna. Mga ilan kayo lahat, sir? Ha? Ilan kayo lahat? Mga 70 kami nito. 70? Oo. Wow. Tapos ito sa Port Santiago kami. Pero kumusta naman, sir? Anong masasabi mo dito sa Dolomite Beach? Ayan. Ang imposible, naging posible. Opo. Sa tulong ng ating mahal na Pangulo, Duterte. Ayan. Ayan na, pictorial na po sila mga senior. Oh, lahat ng senior. Teka. Lakpay aral to ng senior citizen. Barangay Calindola, City of San Pedro. Bakit nyo po sir naisipan na dito ang inyong lalakbay? Seniors, dapat si Presidente. Lakpay aral to. Para mapanood namin. We are all seniors. Para magamit namin yung ira na binibigay ng gobyerno sa mga senior citizens.
Sige sir, enjoy po kayo dito, no? Yes! Sige. Sa buong mundo. Ayan, maganda kami sa Laguna. San Pedro, Nabibingyan kami. So okay naman ma'am yung pagpapasyali dito sa Dolomite Beach. Babalik pa ba kayo dito? Buhay pa. 75 na ako eh. Ako, hindi ko na kayang bilangin yun. Alright mga kababayan, so itong pinapanood nyo palang video ay throwback video natin, no. Nakuha po natin to 3 years ago, no, yung kasagsagan po na talagang ang Dolomite Beach po talaga ay putok na putok. Up until na naman mga kababayan ay binibisita pa rin po yan, no. Pero itong throwback video natin ay lubhang nakakatuwa, no, dahil na-appreciate po talaga nila itong ginawa po ng administrasyon po ng Duterte ni PRRD that time dito po sa Manila Bay, kasi tanging siya lang talaga ang presidenteng nagkaroon talaga ng goal, no, upang ang dating basura, amoy burak na dagat dito sa lungsod ng Maynila ay muling maging kaaya-aya, no, at luminis para naman po sa mga susunod na henerasyon. At maging ang mga senior citizen nga ay hindi makapaniwala, no, na itong bagay na to na imposible noon ay naging posible po sa pamumuno po ni PRRD. So isang pagpapatunay mga kababayan na talagang yung epekto nitong Dolomite Beach ay hindi lang basta, no, at ito ay may epekto talaga sa buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga senior citizen and also mga kabataan, no. At itong pagbibigay ng kahalagahan dito sa Manila Bay ay pagbibigay daan din upang mapaunlad din po yung mga negosyo dito sa lungsod ng Maynila, especially yung mga coffee shop dyan sa tabi-tabi. Itong Robinson's Place Manila na talaga namang dinarayo lalo ng ating mga kababayan, kasi after po nilang mamili dyan o after po nilang mamasyal, pumupunta po sila dyan sa mall, no. Ayan yung pinakamalapit na mall dyan, yung Robinson's Manila. Kaya tiyak na tumaas din po talaga ang kita nila dyan, no. Yung ibang mga fast food chain na malapit po dyan sa area na yan, and also yung mga ambulant vendors natin, no, na nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng kabuhayan na marangal upang makapagtustos po mga kababayan sa mga kababayan natin na nag-aaral, may pinapaaral. So it's very important talaga mga kababayan na itong mga proyekto talaga ay may pangil at may ano talaga pagmamahal, kasi ganitong programa mga kababayan, makitang-kita nyo naman, no, walang-wala to sa flood control, no. Ilang taon na nandyan ang Dolomite Beach pero still hindi pa rin po siya nawa-wash out, at ilang mga kababayan na po nating mga mainstream media yung nag-abang talaga dyan na ito ay tuluyang ma-wash out, pero wala po, bigo po sila na bantayan po talaga yan. Ilang bagyo na ang nagdaan dyan pero still andyan pa rin po ang Dolomite. Kaya talagang magandang halimbawa ang proyekto na ito na ginawa ng Pangulong Duterte na hanggang ngayon, no, isang legasiya na maipagmamalaki po natin sa buong mundo. So again mga kababayan, itong issue ng paghalungkat at pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong na naman dito sa ginawang proyekto ng Dolomite sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Duterte, wag na nating pansinin yan mga kababayan, no. Alam naman po natin na diversional tactics na naman ang kanilang ginagawa para malihis sa issue talaga ng flood control. At kung itatanong niyo mga kababayan sa mga bagong pasok pa lang dito sa ating channel, wala pa man ang Dolomite Beach, nagbabaha na po sa Metro Manila. Nagbabaha na po talaga dito sa amin, kasi ako lehitimong taga Maynila ako, at konting pag-ulan lang talaga dyan sa Taft Avenue ay bahain na po yan. Wala pa po ang Dolomite. Okay? Kaya wag nyong isisisi sa Dolomite Beach yung nangyayaring pagbaha o kung ano mang hindi kapaki-pakinabang daw yung Dolomite na to. Hindi nyo lang alam kasi hindi kayo tumitingin sa bigger picture ng naging epekto na itong Dolomite na to. So nakatulong to para maging bagong attraction dito sa lungsod ng Maynila, mapa-local tourist man yan o foreign, talagang pinupuntahan po talaga yan mga kababayan, no? At malaking
tulong po yan dito po sa aming lungsod, dito sa lungsod ng Maynila. Again, maraming salamat mga kababayan at abangan nyo pa yung mga throwback video natin na pagpapakita kung gaano kaganda at kung gaano kasaya yung mamamayang Pilipino, especially dito sa lungsod ng Maynila at yung mga dumadayo dito tuwing nakakapunta po sila dito sa Dolomite Beach.